Kung sasayawin niya ang valsang ito, ipapakasal ko siya sa anak ko. Mariing wika ni Alfredo Torres III. Ang boses niya'y umalingaw-ngaw sa buong Engrandeng Bulwagan hanggang sa bawat sulok kung saan nagtipon ang mga elite ng New York. Itinaas niya ang kanyang kopita ng champagne at itinuro ang babaeng kakadapa lamang na bitawan ng isang marupok na tray na kristal na bumagsak sa makinis na marmol na sahig. Ang matinis na lagitik ng basag na salamin ay agad nagpatahimik sa silid. Mahigit 200 panauhing nakabihis, elegante ang sabay-sabay na napatingin kay Gloria Castillo, isang 35 taong kontratang tagalinis na 3 linggo pa lamang nagtatrabaho sa mga ganitong event sa gallery. Dad, tama na, sobra na yan, mahina ngunit mariing bulong ni Jonathan Torres. Ang 28 taong anak ni Alfredo halatang nahihiya sa malupit na biro ng ama. Ngunit si Alfredo, lasing hindi lang sa mamahaling whisky, kundi sa kapangyarihang tinatamasa niya sa naturang lipunan, ay tuluyang binaliwala ang kanyang anak. Sandali lang, tapusin ko, giit niya. Habang umuusad palapit sa gitna ng bulwagan na parang hukom na magbibigay ng hatol. Itong babae, kulang pa sa koordinasyon para maglinis, paano pa kaya sumayaw? Bakit hindi natin subukan kung kaya niyang sumunod kahit sa simpleng ritmo? Nakatuhod si Gloria, nanginginig ang kamay habang pinupulot ang mga bubog, ngunit sa kanyang mga mata ay hindi kahihiyan o takot ang mababasa. Sa halip, isang tahimik na tapang, isang malalim na pagtuon, parang iniisa-isa niya ang bawat insulto, bawat hagik-hik at bawat mapanghamak na tingin. Ginoong Torres, maingat na wika ng event organizer, siguro ano? Putol agad ni Alfredo na may dramatikong tikas, patugtugin ng vals. Kapag mas magaling siyang sumayaw kaysa asawa ko, ipapakasal ko siya sa anak ko rito mismo ngayong gabi. Isipin ninyo, ang magiging tagapagmana ng Torres, ikakasal sa isang tagalinis. Tumawa ang karamihan, parang alon ng kayabangan ang gumulong sa buong bulwagan. May ilang babae na nagtago sa likod ng mga kamay, kunway nababahala, ngunit kumikislap ang mga mata sa aliw. Ang mga lalaki na may nagkibit balikat na wari na aliw sa isang biro. Dahan-dahang tumayo si Gloria, pinunasan ng palad sa kanyang apron at hinarap si Alfredo ng walang aninong pangamba. Sa ilang sandali, tila huminto ang oras. Walang binitawang salita, ngunit ramdam ng lahat na may mabigat siyang pasyang gagawin. Tinatanggap ko, mariin niyang wika, ang tinig matalim at matatag na parang tabak na humiwa sa katahimikan. Nagulat ang lahat, pati ang orkestra huminto sa tugtog. Napakurap si Alfredo, hindi makapaniwalang narinig niya iyon. Anong sinabi mo? Tanong niya, gulat na gulat. Sabi ko, tinatanggap ko ang hamon, ulit ni Gloria. Ngayon may bahagyang ngiti na nagdulot ng hindi maipaliwanag na kilabot sa ilan. At kapag napatunayang mas magaling akong sumayaw kaysa sa asawa mo, inaasahan kong tutuparin mo ang pangako mo kahit biro lang ang tingin mo roon. Tumawa muli ang mga panauhin, umaasang mapapahiya siya. Ngunit walang nakaunawa sa kislap sa mga mata ni Gloria, ang apoy na minsan nang nagpaindak ng buong mundo bago isang trahedya ang tuluyang nagbago ng kanyang buhay. Mula sa kabilang dulo, lumapit si Victoria Torres, ang 50 taong asawa ni Alfredo, kilala sa pagtuturo ng sayaw sa pinakamayayamang babae sa lungsod. May ngiting mapanlait, wika niya, mahal, hindi mo inaasahang bababa ako sa antas para makipagkumpetensya sa kanya? Sabay kindat na may panguuyam. Huwag kang mahihiya, Victoria, nakangising sagot ni Alfredo. Nanalo ka ng tropeyo sa vals noong nakaraang taon, hindi ba? Sapat na yon para sa maliit na palabas na ito. Nanatiling tahimik si Gloria, ngunit bumalik ang isip sa nakaraan. 15 taon na ang nakalipas noong siya pa si Gloria Moreau, ang pangunahing balerina ng American National Ballet. Naalala niya ang mga papuri, ang palakpakan,
at ang pakiramdam ng paglipad sa pinakadakilang entablado. Lahat iyon nawala sa isang iglap, isang espesyal na pagtatanghal para sa mga makapangyarihang opisyal, ang banggaan ng kotse pauwi, 3 buwang koma, at ang malupit na realidad nang siya'y magising. Baka makalakad pa siya, pero ang pagsayaw, imposible. Jonathan, utos ni Alfredo sa anak, kunin mo ang kamera. Gusto kong makuhanan ng sandaling ito, ang isang janitress na nagpapanggap na balerina sa event ko. Nag-atubili si Jonathan, halatang nababagabag. Dad, sobra na ito. Ginagawa lang niya ang trabaho niya. Tinanggap ng babae ang hamon, singit ni Alfredo, puno ng panlilibak. Ngayon, aliwin niya tayo. Maliban na lang kung gusto mong isiwalat ko sa girlfriend mo ang nangyari noong nakaraang linggo. Namutla ang mukha ni Jonathan, agad na naunawaan ni Gloria. Hindi lang ito basta kahihiyan, may pangingikil ding kasama, isa pang paraan ng ama upang kontrolin ang lahat sa paligid niya. Patugtugin ang musika, utos ni Alfredo sa DJ, at magsimula na kayo sa pustahan. 500 dolyar sa asawa ko, 1,000 kung may lakas ng loob kayong tumaya sa tagalinis. Muling nag-ingay ang silid. May mga totoong tumaya, parang isang laro lamang sa kanila ang lahat. Umayos ng posisyon si Victoria sa dance floor, ipinapakita ang kumpiyansa at karanasan. Alam mo, lumapit si Alfredo kay Gloria na may ngiting mapanganib. Kapag natalo ka at sigurado akong matatalo ka, luluhod ka at hihingi ng tawad sa lahat sa pag-aaksaya ng oras nila. At syempre, tanggal ka na sa trabaho. Doon, nagbago ang tingin sa mga mata ni Gloria. Bumalik ang matinding determinasyon na minsan nang nagdala sa kanya sa mga pinakamalalaking entablado. Ang lakas na tumulong sa kanyang bumangon at muling matutong lumakad. Ang dangal na nagtulak sa kanyang manatiling nakatayo kahit gumuho ang mundo niya. Ginoong Torres, anya ang boses malamig ngunit tila may kuryente nagpayanig sa bulwagan. Kapag nanalo ako at sigurado akong mananalo ako, gusto kong tuparin mo ang pangako tungkol sa kasal, pero gusto ko rin ng isa pang bagay. Napataas ang kilay ni Alfredo, natutuwa at naaaliw sa tapang niya. Ganon? Ngayon, gusto pa niyang magtakda ng kondisyon? Sige, aliwin mo ako. Ano pa ang gusto mo bukod sa pagpapakasal sa anak ko? Sarkastikong biro ni Alfredo, kalahating tawa, kalahating panunuya. Hinarap siya ni Gloria, matatag ang titig, walang kurap. Gusto kong aminin mo, dito at ngayon sa harap ng lahat, mariin niyang sambit, na hinusgahan mo ang isang babae dahil sa kulay ng balat niya at sa uri ng trabaho niya. At gusto ko ng pampublikong paghingi ng tawad. Biglang nag-iba ang himig ng silid. Ang dating katawa-tawa at magaan na biruan ay napalitan ng bigat at kaba. May bulungan sa paligid, ramdam ng lahat na lumalim ang usapan. Ngunit tumawa lang si Alfredo, mas malakas pa ngayon. May tapang ka. Aminin ko yan. Sige, tatanggapin ko. Pero kapag napahiya ka sa harap ng lahat ng mga taong ito, lalabas ka dito hindi lang walang trabaho, kundi wala ring natitirang dangal. Ang hindi alam ni Alfredo Torres III ay hindi lang basta tagalinis ang kaharap niya. Isa itong babaeng dumaan na sa di masukat na sakit. Babaeng minsan nang nalasap ang kasikatan at nasaksihang mawala ito. At mula noon ay araw-araw na nakipaglaban para muling bumuo ng sariling dangal sa mundong halos binura siya. Habang si Victoria ay abala sa pagpapakitang gilas ng ilang pasos de baile sa gitna, may mas makapangyarihang bagay na tahimik na nabubuo sa kabilang panig. Sapagkat malaki ang agwat sa pagitan ng isang taong sumasayaw bilang libangan at ng isang taong isinilang upang magsalita gamit ang galaw. Ng isang taong minsan ng ginawang hininga, buhay at laban sa tadhana ang sayaw. Habang umiikot si Victoria sa kanyang mamahaling gown, nanatiling tahimik si Gloria sa isang sulok ng bulwagan.
Ngunit sa kanyang isipan, isang bagyong puno ng pokus at kaliwanagan ang namumuo. 15 taon ng sakit, rehabilitasyon at muling pagkatuto sa paglakad ang humubog sa kanya ng lakas na hindi kailanman maiintindihan ng mga nakapaligid na mayayaman. Tingnan mo lang siya, bulong ng isang babae sa likod ng kanyang baso ng alak. Baka hindi pa na nga nakasayaw yan sa totoong entablado, kalupitan na ito. Samantala, paikot-ikot si Alfredo na parang tagapagpakitang tao sa isang sirko. Hinikayat pa niya ang mga bisita na magpusta, pinapalaki ang panunuya para sa sariling libangan. 500 dolyar na matitisod siya bago matapos ang tugtog. Sigaw niya sabay taas ng kanyang kopita. 1,000 na maglalakad siya palayo, umiiyak bago pa mangkalahati ang kanta. Nag-ingay ang karamihan sa tawa, ngunit sa gitna ng halakhakan, napansin ni Gloria ang isang bagay na hindi nakita ni Alfredo. Hindi tumatawa si Jonathan. Sa halip lalo siyang nagmukhang balisa, nakasandal sa dingding, nakayuko, ayaw makibahagi sa palabas, at doon may kumislap na alaala sa isip ni Gloria. Nakita na niya si Jonathan noon pa, 3 linggo na ang nakalipas, sa kanyang unang shift sa isang event ng Torres Holdings. Siya lamang sa mga executive, ang mabait na kumausap sa mga staff, ang tanging tumingin sa mga tagalinis at server bilang tao. Siya iyon. "Ma'am," wika ng isang mababang tinig, halos matabunan ng ingay. Lumingon si Gloria at nakita ang isang matandang lalaki sa uniforme ng guwardiya. Tantiyan niya'y nasa 600. "Ako si Roberto, Head of Security dito. 20 taon na akong nasa mga event na ito." Bahagya siyang yumuko, kunwaring nag-aayos ng radyo. "Nakita kitang sumayaw noon," bulong niya. 15 taon na ang nakalipas. National Theater, Gloria Moreau, lead soloist. Ako rin ang nakabantay noon. Napahinto ang tibok ng puso ni Gloria. Pagkaraan ng lahat, mga taong nagtago siya, lumipat ng trabaho, nabuhay na parang wala nang nakakakilala. May isang tao pa ring nakaalala. Isang taong nakakaalam kung sino siya talaga. "Akala ko patay ka na sa aksidente," bulong ni Roberto, halong gulat at paghanga ang mukha. Sabi sa dyaryo, hindi ka na makakalakad muli. Nanatiling kalmado ang anyo ni Gloria. Marami silang sinabi, mahinahon niyang sagot. Hindi lahat totoo. Dahan-dahang tumango si Roberto. Ang ginawa nila sa iyo noon, mali na. At ang ginagawa nila ngayon, itinuro niya si Alfredo na patuloy pang nagtatawa, mas masahol pa. At doon may bumuo sa loob ni Gloria, isang desisyong matagal na niyang iniiwasan, isang sandali ng katotohanan, hindi lang tungkol sa pagsayaw, kundi tungkol sa pagbawi ng kanyang pangalan at kapangyarihan. "Roberto," wika niya, matalim ang mga mata, "kailangan ko ng tulong mo. Kapag natapos ito, ano man ang mangyari, gusto kong mai-record mo ang lahat, ang reaksyon, ang mga kahihinatnan, lahat." Naguluhan si Roberto, ngunit tumango. "Sige, pero bakit?" Nagpakawala si Gloria ng isang banayad ng ngiti, ang una ngayong gabi, dahil may mga tao na kailangang maalala na ang paghusga batay sa itsura ng tao ay may presyong hindi nila kayang bayaran. Samantala, abala pa rin si Alfredo sa pagpapatawa ng karamihan. "Alam niyo," sigaw niya, "mas masaya kung may dagdag. Kapag natapos niyang sumayaw ng hindi nadadapa o humihinto, bibigyan ko siya ng 1,000 dolyar. Pero kapag pumalpak siya, at sigurado akong ganun ang mangyayari, lalampaso niya ang buong bulwagan na ito, nakaluhod habang pinapanood natin." May ilang halakhak, ngunit halatang hindi na komportable ang iba. Nagkatingginan ng ilan, ramdam na lumampas na sa linya ang biro, ngunit walang naglakas loob na sumalungat kay Alfredo. "Dad, tama na," muling pakiusap ni Jonathan, humakbang palapit. "Sobra na ito." "Tahimik ka, Jonathan," sigaw ni Alfredo. "Napakalambot mo, kaya hindi mo naiintindihan ang takbo ng mundo. May natural na kaayusan.
At ang mga kagaya niya, itinuro si Gloria, kailangang ipaalala kung saan ang lugar nila. Nagsimulang gumalaw si Gloria, hindi pa para pumwesto sa gitna, kundi para maginat. Maliit lamang ang mga kilos, halos hindi napapansin ng karamihan, ngunit agad iyon nakilala ni Roberto. Ang parehong warm-up na ginagawa ni Gloria bago ang bawat palabas sa National Theatre. Diyos ko, bulong niya sa sarili, talagang gagawin niya ito. At nang magsimulang mawala ang pokus ng karamihan kay Victoria, agad itong nagsalita. Patugtugin na ang musika, utos niya. Tapusin na natin ang kalokohang ito. May alinlangan ng DJ, ngunit pinatugtog ang klasikong vals. Mabilis na sumabak si Victoria sa kanyang routine. Maayos at pulido ang bawat hakbang, ngunit halatang pino at paulit-ulit lamang. Tinuruan siya ng pinakamahusay na mga guro na kipagsayaw sa pinakamagarbong gala. Ngunit sa mata ng isang bihasa, malamig ang kanyang galaw, walang kaluluwa. Sumasayaw siya dala ng pagmamataas, si Gloria ay sasayaw dala ng layunin. Sa kabila ng kulang na sigla ng kanyang routine, nakatanggap pa rin si Victoria Torres ng magalang na palakpakan. Para sa karamihan sa mga naroon, siya ang larawan ng lahat ng itinuro sa kanila na dapat hangaan. Kayamanan, kaputian, asal ng alta sosyedad at mga leksyon mula sa piling guro. Magaling, mahal, ani Alfredo na may malaking tablado angas, pumapalakpak na parang nasa teatro. Ngayon, salubungin natin ang ating espesyal na mananayaw. Lumakad si Gloria papasok sa dance floor. Ang bawat hakbang niya ay mabagal, sinadya, puno ng tahimik na autoridad na hindi nakasanayan ng mga manunood. Hindi iyon ang kilos ng taong tinuligsa lamang. Hindi siya mukhang durog, hindi niya dala ang hiya. Sa halip may dala siyang isang bagay na hindi matukoy ng marami, ang ganap na kapanatagan. Anong kanta ang gusto mo? Tanong ng DJ, higit na formalidad kaysa interes. Iyong pareho, sagot ni Gloria matatagang tinig, simula sa umpisa. Tumawa ng mapanlait si Alfredo. Aba, gusto pa ng do-over. Ang cute naman. Sige, patugtugin ulit. Tingnan natin kung hanggang saan siya tatagal bago siya lamunin ng kahihiyan. Ngunit ang hindi alam ng lahat, maliban kay Gloria, ay hindi niya napili ang kantang iyon ng basta-basta. Ang partikular na vals na iyon ay minsan nang naging pirma ng kanyang karera. Hindi mabilang kung ilang ulit niya itong isinayaw at bawat nota ay nakabaon sa kanyang laman. Hindi iyon basta musika, iyon ay alaala, iyon ay kalansay, iyon ay pamana. Higit pa roon, iyon ang huling piyesang kanyang isinayaw bago tuluyang nagbago ang kanyang buhay. Gabi iyon, 15 taon na ang nakararaan nang makatanggap siya ng palakpakang tumagal ng napakahaba at napakalakas na tinawag ito ng mga kritiko na isang espiritual na karanasan, isa sa pinakataos-pusong pagtatanghal sa kasaysayan ng American dance. Habang naghahanda ang orkestra, dahan-dahang ipinikit ni Gloria ang kanyang mga mata. Bumalik siya sa alaala ng entablado, ang pakiramdam ng paglipad, ang pagkawala sa musika, ang pagiging walang talo. Kasama rin ang alaala ng pagising sa ospital, halos hindi makagalaw ang mga binti, habang pinapahayag ng mga doktor at media na patay na ang kanyang mga pangarap. Matagal din niyang pinaniwalaan iyon, hanggang isang araw, tahimik at masakit, nagsimula siyang muling buuin ang sarili. Hindi lang ang katawan, kundi pati ang ugnayan sa sining na minsan ay bumuo sa kanya. Hindi na siya bumalik sa entablado. Hindi na niya sinabi kaninuman kung sino siya noon. Ngunit sa mga dilim ng gabi, sa mga tahimik na silid, nagpatuloy siyang sumayaw dahil iyon lamang ang paraan para siya'y mabuhay. At ngayon, habang nakatuon ang mga mapanghusgang mata ng mga elite sa kanya, may malalim na bagay na nakatakdang maganap. Nagsimula ang musika, itinaas ni Gloria ang kanyang mga kamay, at sa sandaling iyon, nagbago ang lahat.
Nagtitigan ang mga musikero, mga sanay na kilalanin ang tunay na galing. Agad nilang naramdaman na nasa presensya sila ng isang bagay na higit. Hindi ito baguhan. Hindi ito simpleng pagsubok. Hindi, ang nagaganap ngayon ay ang pagbabalik ng kasaysayan. Unang bars ng musika ang pumuno sa bulwagan. Gumalaw si Gloria. At hindi iyon ang magulo at walang kasiguraduhang pagtatangka na inaasahan nila. Hindi iyon kabado o pilit. Siya'y bumangon, magaan, elegante, parang walang bigat ng lupa na humahadlang. Ang mga unang hakbang ay banayad, pinigilan, marahil upang bigyan ng kaunting sandali ang silid na manatili sa kanilang maling akala. Ngunit nang lumakas ang tugtog, lumawak ang kanyang mga galaw. Bawat ikot ay mas eksakto. Bawat paglapat ng paa sa sahig ay may lalim na hindi kayang ituro ng kahit anong rehearsal. Hindi na siya basta nagtatanghal, siya ay nagbabago na walang ngisi ni Alfredo Torres. Naglaho ang kumpiyansa ni Victoria at isa-isa na pagtanto ng lahat na hindi sila nanonood ng isang tagalinis na nagpapanggap sumayaw. Saksi sila sa pagbabalik ng isang bihasa. Diyos ko, bulong ng isang bisita sa likod. Nakakabilib siya. Sumunod ang isang bugso ng napakabilis at perpektong pirouettes na tila yumuyuko ang hangin sa paligid niya. Ilang sandali pa, lumundag siya sa isang engranding jete. Ang katawan niya ay tila lumilipad, parang isang pinturang iginuhit sa ere. Huminto sa paghinga ang silid. Hindi iyon mga hakbang na itinuturo sa mga klase ng ballroom. Ito ay dalisay na klasikal na ballet, pino, sinadya at nakamamangha. Ngunit isinalin niya ito nang walang kahirap-hirap sa isang vals. Sa gilid ng silid, marahang itinaas ni Roberto, ang hepe ng seguridad, ang kanyang telepono nagre-record gaya ng ipinangako. Ngunit hindi lang si Gloria ang kinunan niya. Inilarawan din niya ang mga mukha ng mga nanonood. Paghanga, pagkagulat at isang bagay na malapit sa paggalang, lalo na si Alfredo. Maputla ang mukha, nakabuka ang bibig. Unti-unting nagbago ang ekspresyon mula sa pang-uuyam tungo sa pagkalito hanggang sa halos takot. Hindi ito maaari, bulong niya halos sa sarili. Sino ba siya? Unti-unting lumitaw ang sagot habang sinimulan ni Gloria ang huling bahagi ng kanyang tanyag na routine. Ang koreografiyang minsan nang nagpasikat sa kanya, isang natatanging serye ng mga galaw na iisang babae lamang ang nakapagpatupad sa buong mundo. Sandali, hingal ng isang babaeng nasa harap, isang kilalang patron ng sining na dumalo sa lahat ng tanyag na palabas sa lungsod. Kilala ko yung mga galaw, nakita ko na iyan noon, pero saan? Si Jonathan, nakatutok pa rin sa pagre-record, ay hayagang humahanga. Hindi tulad ng kanyang ama, hindi siya bulag sa ego o estado. Nakita niya ang katotohanan at sinunggaban ng kanyang lente ang bawat detalye. Dumating ang climax. Isinagawa ni Gloria ang isang nakamamanghang serye ng fouettes, mga pag-ikot sa isang paa, mabilis, balanse at makapangyarihan. Kahit mga profesional ay hirap dito. Ngunit siya, umikot na parang puwersa ng kalikasan, sakop ang buong espasyo na tila isinilang para rito. At sa huling nota, tumigil siya sa isang matikas na posisyon, nakabukas ang mga braso, nakataas ang dibdib, nakatingin sa malayo. Humihingal siya ngunit walang bakas ng pagod sa mukha. Tanging dangal, tanging katotohanan. Sumunod ang ganap na katahimikan, walang gumalaw, walang nagsalita. Iyon ang katahimikang dumarating matapos masaksihan ang isang bagay na sagrado, ang uri ng katahimikan na nagsasabing, nagkamali kami, wala kaming alam. At saka isang pares ng kamay ang pumalakpak, sinundan ng isa pa at isa pa. Ilang sandali lang, buong bulwagan ang tumayo, umaalingaw-ngaw sa dagundong ng palakpakan. Yumanig ang mga pader. Nanginig ang mga baso sa pilak na tray. Bravo! Sigaw ng isang bisita. Magnifico!
Hiyaw ng isa pa, nanatiling nakaupo si Alfredo Torres, tila na-freeze, walang kulay ang mukha. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, wala siyang masabi. Napagtanto niyang sa harap ng kanyang mga kaibigan at kapwa makapangyarihan, siya ay lubusang nabuwag, hindi sa galit kundi sa kagandahan. Nilait niya siya, dinuda niya siya, pinahiya niya siya, at sinagot siya ni Gloria sa pamamagitan ng kahusayan, ng sining ng katotohanan. Ang lalong nagpabigat kay Alfredo ay hindi lang dahil siya mismo ang napahiya, kundi dahil ginawa niya ito sa harap ng pinakamakapangyarihan at pinakakinis na mamamayan ng Manhattan. At ngayon, marami sa mismong mga taong iyon ang tumitingin sa kanya, hindi na may paghanga, kundi may halong pagkadismaya, pagkailang at pinipigilang pagkasuklam. Eksaktong sandaling iyon nang lumapit si Roberto sa tabi ni Gloria, hawak pa rin ang telepono, patuloy ang pagre-record. Ang boses niya, kalmado ngunit matatag, ay sumapol sa katahimikan. Mga Ginoo at ginang, ipapakilala ko sa inyo si Gloria Moreau, dating principal soloist ng American National Ballet. Parang kulog ang pangalan, isang kolektibong hingal ang umalingaw-ngaw sa silid. Nagbulungan ang lahat, may napahawak sa kwintas, ang iba'y nagtinginan, hindi makapaniwala. Si Gloria Moreau ay hindi lang basta pangalan, isa siyang alamat. Isang artistang minsan lang ipinapanganak sa isang henerasyon na ang karera'y biglang natigil sa isang trahedyang aksidente. Namuti ang mukha ni Victoria. Imposible, pautal niyang wika. Patay na si Gloria Moreau, o kung hindi man, hindi na siya muling nakasayaw. Yan ang sabi ng lahat. Unang beses na sumingit ang boses ni Gloria na may mapaglarong biro. Well, ani niya, gaya ng nakikita ninyo, medyo pinalabis ang chismis tungkol sa pagkamatay ko. Naglabas ng awkward na halakhak ang ilan, ang iba dala ng gulat, ang iba upang mabasag ang tensyon. Ngunit hindi natawa si Alfredo, unti-unting gumuho ang kanyang mundo. Hindi lang niya ininsulto ang isang tagalinis, nilait niya sa publiko ang isa sa pinakaiginagalang na artista sa kasaysayan ng American Ballet at naitala pa ang lahat. Ginoong Torres, wika ni Roberto, itinaas ang telepono para makita ng lahat. Nagbitaw ka ng pangakong narinig ng lahat. Kung mas hihigit siya sa asawa mo, ipapakasal mo siya sa anak mo. Sa palagay ko'y sang-ayon ang lahat. Lampas-lampas ang ipinakita niya sa kondisyong iyon. Lumapit si Jonathan kay Gloria, halatang naaantig. Miss Moreau, wika niya ng tapat, taos puso akong humihingi ng tawad sa inasal ng aking ama. Ang mga sinabi at ginawa niya ngayong gabi ay hindi mapapatawad. Jonathan! Singhal ni Alfredo, halos hindi na makontrol ang sarili. Hindi ka magsusorry sa kanya. Narinig mo ba ako? Anak kita! Doon ibinunyag ni Gloria at hindi aksidente ang lahat, naghanda siya. Ginoong Torres, mariin niyang sabi, kung hindi ako nagkakamali, may dapat tayong pag-usapang proposal ng kasal. Sapagkat ang isang lalaking tulad mo ay hindi kailanman uurong sa kanyang salita. Hindi ba? Ramdam ang kapal ng tensyon, ngayon puno ng kuryosidad. Hindi na lang sila nanonood ng sayaw. Saksi sila sa hustisya. Baliw ka kung inaakala mong tutuparin ko ang sinabi ko habang lasing. Sigaw ni Alfredo, desperadong bawiin ang autoridad. Oh, pero hindi iyon biro, tugon ni Gloria na may banayad ng ngiti. Roberto, maaari mo bang i-playback ang recording? Itinaas muli ni Roberto ang telepono at pinindot ang play. Umalingaw-ngaw ang mismong tinig ni Alfredo. Ang eksaktong sandali ng pagtaya niya, ang pangiinsulto, ang kanyang kayabangan, lahat malinaw na malinaw. Kasunod, narinig ang boses ni Gloria na tinatanggap ang kondisyon at si Alfredo mismo ang nagpapatibay nito. May ilang natawa ng hindi komportable, ang iba'y napayuko na hihiyang nakisama noon. May ilan pang nagsimulang mag-record ng playback gamit ang sarili nilang telepono.
Ito'y blackmail! Sigaw ni Alfredo namumula nanginginig. Hindi, sagot ni Gloria, malamig ngunit matatag. Ito ang ibig sabihin ng pananagutan. Nagbitaw ka ng pampublikong pusta, narinig ng 200 tao. Ikaw ang nagtakda ng mga patakaran. Sinunod ko lamang. Lumapit siya, matalim ang mga mata. Ngayon, pumili ka. Patunayan mong karapat-dapat kang pagkatiwalaan o ipakita sa buong mundo na mas mahalaga sa iyo ang kayabangan kaysa sa pangako. Muling lumapit si Jonathan. Miss Moreau, nais kong tuparin ang pangakong yon, wika niya ng may paninindigan. Hindi dahil kailangan ko, kundi dahil karangalan ang tumayo sa tabi ng isang taong may tapang at galing na tulad mo. Nagbulungan ang mga tao, ngayon hindi na sa pangungutya, kundi sa paghanga. May 3 pumalakpak ng banayad. Jonathan! Sigaw ni Alfredo nagngangalit, kapag itinuloy mo yan, tapos ka na, tapos ka sa kumpanya, tapos ka sa mana, tapos ka sa pamilya. Ngunit hindi natinag si Jonathan. Inilahad niya ang kamay kay Gloria. Kung ganon sige, may mas mahalaga pa kaysa sa yaman ang pagkatao at ang dangal. Tiningnan ni Gloria ang kamay, saka ang mga tao at huli kay Alfredo na ngayoy parang tuluyang guguho. Ginoong Torres, wika niya, mainit ngunit matatag. 15 taon na ang nakalipas ng sabihing wala na akong halaga dahil hindi na ako perpekto. Ngayon sinubukan mo ulit, hinusgahan ako dahil sa kulay ng balat ko at sa trabahong ginagawa ko para mabuhay. Sandaling tumigil siya, ngunit ito ang natutunan ko, ang tunay na kadakilaan ay hindi nakabatay sa apelyido o sa yaman. Nasa kung paano ka makitungo sa tao kapag walang nakatingin. Humarap siya kay Jonathan at ngumiti. Mukhang natutunan na yon ng anak mo sa kabila mo. Tungkol naman sa proposal, dagdag niya na may mapaglarong kislap sa mata. Tatanggapin ko ang isang hapunan. Sandali siyang tumigil, ngunit kasal, iyon ay pinipili ng 2 tao dahil sa pag-ibig at paggalang, hindi dahil sa malupit na laro o pampublikong pusta. Ngayong muli, umalinggaw-ngaw ang palakpakan, mas malakas pa kaysa kanina, at hindi na iyon para sa kanyang sayaw. Iyon ay para sa kanyang dangal, sa kanyang paninindigan, at sa kanyang hindi matinag na integridad. Nakatayo si Alfredo, tulala, lubusang napahiya. Hindi lang siya natalo, nawala ang kanyang mukha, ang kanyang estado at ang paggalang ng sariling anak. Nagmura siya tungkol sa mga abogado at nagmamadaling lumabas ng bulwagan, kasunod si Victoria na nakayukot ang mukha sa hiya. Itinigil ni Roberto ang pagre-record at lumapit kay Gloria, umiiling na parang hindi makapaniwala. Kapag kumalat ito sa internet, ani niya na may kalahating ngiti, tiyak magiging interesante ang lahat. At ganon nga ang nangyari. Sa loob lamang ng ilang oras, sumabog ang video ni Roberto sa lahat ng pangunahing social media. Nag-trending ang mga hashtag na #Gloria Moreau at Torres Meltdown sa buong mundo. Dumulog ang milyon-milyong komento, sinundan ng mga headline, milyonaryong nagpahiya ng balerina na expose, pagbabalik ng isang alamat at pagbagsak ng isang tycoon. Sa loob ng 24 na oras, naging bangungot ang lahat para kay Alfredo Torres III. Nawala ang malalaking kliyente. Tumigil ang mga kontratang nagkakahalaga ng mahigit 3 milyong dolyar. At lahat ng iyon dahil minaliit niya ang isang babaeng minsan nang lumipad sa pinakadakilang entablado ng mundo. At nakalimutang ang tunay na kadakilaan ay hindi kailanman namamatay. Ang pagbagsak ni Alfredo Torres ay mabilis at walang awa. Hiningi ng kanyang mga kasosyo sa negosyo ang isang emergency meeting. Hindi tumigil sa pagring ang kanyang telepono. Isa-isang umatras ang mga investor. At si Victoria, lubos na napahiya, ay ikinulong ang sarili sa kanilang penthouse suite, ayaw nang lumabas o makipag-usap kahit sa kanya. Sa kanyang opisina napapaligiran ng sandamakmak na dyaryo, bawat headline mas mapanira kaysa sa nauna, tahimik na nakaupo si Alfredo.
Ang imperyo niyang itinayo sa loob ng mga dekada, gumuho sa loob lamang ng ilang oras. Pumasok si Jonathan, kalmado ngunit matatag. Dad, anya, nag-meeting ang board ngayong umaga, nagkaisa ang boto. Mayroon kang 1 oras para magbitiw ng kusa o tatanggalin ka nila. Tumingala si Alfredo sa anak, ngunit hindi na niya nakita ang masunuring batang laging humihingi ng kanyang approval. Ang nakita niya ay isang lalaking hindi na natatakot sa kanya. Ikaw ang may gawa nito, mapait niyang bulong. Ikaw ang nagudyok sa kanila laban sa akin. Ipinagkanulo mo ang sariling ama mo. Umiling si Jonathan banayad. Hindi, ipinagkanulo mo ang sarili mo nang piliin mong mas mahalaga ang kayabangan kaysa sa pagkatao. Habang bumabagsak si Alfredo sa kahihiyan, namulaklak naman ang mundo ni Gloria sa mga posibilidad. Bigla siyang naging sentro ng atensyon sa buong mundo. 3 prestihiyosong international ballet companies ang lumapit. Inaanyayahan siyang mag-choreograph ng eksklusibong pagtatanghal. Tinawagan siya ng Lincoln Center, inalok siya ng isang headline solo event. May mga film studio sa Hollywood na nais gawing pelikula ang kanyang buhay. Ngunit ang alok na tumagos sa kanyang puso ay nagmula sa isang mas simpleng lugar. Isang grupo ng mga bata mula sa lokal na paaralan sa komunidad kung saan palihim siyang nagboluntaryo bago ang trabaho sa paglilinis ay nagsama-sama ng kanilang ipon. Ang kabuuan, $23 lamang, kasama ang isang sulat kamay na nota, "Ma'am, balik po kayo at turuan ulit kami." Pumuno ng luha ang mga mata ni Gloria nang tinanggap niya ang regalo. "Tatanggapin ko," nanginginig ang tinig niya, "pero sa isang kondisyon, gawing mas malaki natin ito." 6 na buwan ang lumipas, binuksan ang Gloria Moreau Center for the Arts sa puso ng Manhattan. Pinunduhan ng mga donasyon mula sa buong mundo na sinindihan ng kanyang viral na kwento. Nag-alok ang sentro ng libre at murang klase sa sayaw, musika at teatro para sa mga batang galing sa komunidad na kulang sa oportunidad. Naging kanlungan ito ng pagkamalikhain, pagkakapantay-pantay at paggaling. At ang unang malaking donor, si Jonathan Torres. Ngayon siya na ang namumuno sa isang nabagong pamilya at negosyo na nakatuon na sa social responsibility at patas na pamumuhunan sa sining. At si Alfredo, nawala ang lahat, ang kanyang kumpanya, ang kanyang yaman, ang kanyang reputasyon, pati ang kanyang asawa. Tahimik na nagsampa ng diborsyo si Victoria at lumipat sa Europa. Ang huli, nakita si Alfredo bilang junior consultant sa isang maliit na firm na walang pangalan sa publiko. Ang lalaking minsang nanghamak ng iba mula sa kapangyarihan, ngayoy sumasagot na lamang sa mga taong ni hindi man lang siya kilala. Sa ingranding pagbubukas ng sentro, nakatayo si Roberto sa tabi ni Gloria. Pinagmamasdan siyang nagtuturo ng sayaw sa mga batang masayang nakangiti mula sa iba't ibang pinagmulan. Alam mo kung ano ang pinakanakakamangha sa lahat ng ito? Ano niya, may ngiting bahagya sa labi. Hindi lang na nilampasan mo ang diskriminasyon. Tinuruan mo rin ang lahat kung ano ang tunay na karangalan, kung paano lampasan ang kalupitan gamit ang biyaya. Ngumiti si Gloria, ngayoy muling kinikilala bilang isa sa mga pinakadakilang artistang isinilang ng kanyang henerasyon habang pinagmamasdan ng kanyang mga estudyanteng sumusubok sa kanilang unang piruwet. Minsan, mahina ngunit matatag niyang sabi, kailangan mong mawala ang lahat para tunay mong makilala ang sarili mo. Huminto siya, tumingin sa paligid, sa mga bata, sa komunidad, sa pamanang binubuo niya ngayon. At minsan, may mga taong kailangang mawala ng lahat para matutunan kung sino ang hindi nila kailanman dapat ginaya. Dumating si Jonathan, may dalang palumpon ng sariwang bulaklak. Mga bulaklak mula sa hardin na siya mismo ang nagtanim sa paligid ng sentro. "Dinner?" tanong niya, inaalok ang braso. "Handa na,"
Sagot ni Gloria, tinatanggap hindi lamang ang kamay niya, kundi ang bagong buhay na muling itinayo. Mas matatag, mas malaya at mas maningning kaysa dati. Sa huli, ang paghihiganti ni Gloria ay hindi tungkol sa pagwasak kay Alfredo Torres. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang bagay na napakaganda, napakahalaga at lubos na nakapagbabago na naging walang saysay ang kalupitan niya. Hindi lang siya nagwagi, binago niya ang laro. Ipinakita niya sa mundo na kapag hinarap natin ang kawalang katarungan gamit ang kahusayan, kapag sinagot natin ang puot gamit ang layunin, hindi lang natin muling nababawi ang ating dangal, nagbibigay tayo ng inspirasyon sa iba para matagpuan ang kanila. At ngayon, ikaw naman, naranasan mo na bang maliitin, husgahan ng hindi patas, o sabihang hindi ka sapat? Naranasan mo na bang ipaglaban ang iyong pangarap laban sa harang ng pagkiling ng iba? Ibahagi ang iyong kwento sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe para sa mas marami pang totoong kwento na nagpapatunay ng isang simpleng katotohanan. Ang pinakamainam na sagot sa pagiging minamaliit ay ang maging hindi malilimutan